Para po sa inyong impormasyon sa ating lahat, di naman ho nagmamagaling tayo, para lang ho ma-educate natin ang lahat. Ito pong pag-resume o pagbabalik kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa investigasyon, ito po ay exclusive na kanilang karapatan in aid of legislation. Para kung sakaling may problema sa batas, i-amend ang batas, i-abolish ang batas o gagawa ng mga bagong batas, yan ay trabaho ng Senado. Walang pwedeng magpigil sa in aid of legislation. Kahit ang Korte Suprema, kahit ang Executive Department, hindi pwedeng pigilan yan. Kaya ko pinapaliwanag ito kasi sinasabi ng iba, bakit meron pang Blue Ribbon Committee, meron pang ICI, meron pang DOJ, meron pang Ombudsman? Aba, dapat po nyo malaman, magkakaiba po ang kapangyarihan. Ang galaw ng Ombudsman, ICI, at DOJ, Executive Department, Office of the President. Ang Kongreso at Senado, especially ang Blue Ribbon Committee, yan ay trabaho ng mga legislator. Di ba meron tayong madalas ko sinasabing 3 branches of government? Executive Department, Office of the President, nagpapatupad ng batas. Legislator, gumagawa ng batas. Kasama ang in aid of legislation investigation. Ang judicial, ang Supreme Court. Sila nag-arbiter, sila nagsasabi kung legal or illegal ang paggawa ng batas at implementation ng batas. Yun po, parang kaliwanagan lang. So kahit na may nakapile ng kaso, may under investigation na sa Executive Department o Judicial, ang lahat ng nasasangkot sa graft in corruption at iba pa, walang pwedeng pumigil sa investigasyon and legislation ng Blue Ribbon Committee, ang powerful na komite na ngayon ay muling hinahawakan ni Senator Ping Lacson as chairman matapos kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan na siyang pinagkakatiwalaan. Although nagplano ang mga oposisyon o mas kilalang Duterte supporters na senador na gusto nilang ibalik din, makontrol niya ang Senado at ibalik nila si Marcoleta as chairman, hindi nagtagumpay. Nanaig ang tandem ni Senator Tito Soto at Ping Lacson at sila ho ang nagpapatakbo dito. So, for information lang po kaya ko sinasabi yun. Huwag kayong magtataka kung ano man ang resulta ng Blue Ribbon Committee investigation. Kasi ang trabaho ng Kongreso at Senado, investigasyon, tapos recommendatory lang. Magrekomenda lang sila na mga pwedeng kasuhan after ng kanilang mga hearing kung sino-sinong personalidad, pribado at pampublikong opisyal before Executive Department, especially the DOJ at Office of the Ombudsman. Ganun po ang authority ng Kongreso at Senado. Kaya kahit na maipile ng Ombudsman sa Sandigang Bayan ng mga kaso, at tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado. At dapat lang kasi live pa naman yung kailang investigasyon, nalalaman ng taong bayan. May-ari ng pera, kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa abroad kung ano nangyayari. Kaya ating suportahan yan. Hindi po ako spokesman ng Senado. Hindi po ako spokesman ng mga senador. Ang kanilang obligasyon at kanilang kapangyarihan ang ating pinagbabasihan at pinapaliwanag under the law at saka rules nila. Matagal-tagal din po ako naging reporter sa Kongreso at Senado kaya alam natin ang kanilang kapangyarihan. Limitado, pero pag in aid of legislation, nasa kanilang lahat ng authority. Asahan natin na yung mga opposition senador, mangungulit na naman kay Ping Lacson pag naiipit sila. Hindi natin maiwasan na mayroong ibang mga senador dyan, maghuhugas kamay, gagamitin na naman yung Senado para may depensa ang kailang sarili. Wala yun. Kahit anong gawin nilang mga senador na suspect sa scam na ito, garbage din lang yan kung sa Senado lang sila magsasalita. Pagdating sa Korte, hindi ang pagbabasihan ng Korte ay ang Senado. Ang resulta ng investigasyon, yan ang pagbabasihan ng Senado para gumawa ng batas at magrekomenda ng kaso. Ganun lang po yun, pero matindi. Hindi biro yan. Di ba? Ito, pakinggan niya, meron akong ibang mga talakayan, ilang mga senador, nag-receive na nga po yung mga, tingnan natin kung sino-sino mga ibang mga bisita dyan. At tumarap muli ang mga kontraktor na sina Diskaya, mga district engineers na Alcantara at iba pa. Nag-resume pa yung iba pang mga inaasahan nating matitinding statement yan
Meron bang bagong senador, bagong congressman, o bagong government official sa Department of Public Works and Highway, o kung sino. Kasi yung mga dating naakusahan na dyan, napakarami na po. Senador, congressman, dating speaker, dating Senate President, meron pang commissioner na ngayon ay wala rin. Commissioner Lipana, Lipana ba yun? Ng Commission on Audit na nagpapagamot sa Singapore, nagkasakit din. Kasama na rin, kinirekomendang kasuhan na rin yun. Kasi conflict of interest, yung asawa, yung pamilya, kontraktor, tapos commissioner ng COA. Ano na mga asahan natin sa COA kung yung asawa ay kontraktor? Di ba? Napakalaking kalokohan. Kaya lang po, ang posisyon sa COA as commissioner, ano po yan impeachable official din sila. Hindi yan pwedeng matanggal dun. Malibang kung may mag-file ang impeachment, magka-trial, ma-impeach siya. Mawawala lang yan kung voluntary magre-resign, kung may delikadesa, kung walang delikadesa. Hindi yan aalis. Hindi yan basta-basta masisibak ni Pangulong Marcos. Lahat ng constitutional body, under the law, hindi yan basta natatanggal ng Pangulo. May proseso. Ang proseso, impeachment. So yung commissioner na di umano may kinalaman dito sa korupsyon ito, na kinasuhan, ayan, makakasuhan ka sa korte. Kaya lang yung COA ay talagang pilay na pilay. Kulang na kulang sa manpower, kulang sa mga pagbabantay sa pera natin, kung marami silang dahilan. Dahil, ewan ko kung bakit, bilyon-bilyon na budget ng national government, bilyon din pag pinagsama-sama mo ang budget ng local, yan ang binabantayan ng mga taga-COA. Pero hindi nila nababantayan lahat. Kulang na kulang daw sila ng tao. Ewan ko kung bakit. So, ayan po. So, tuloy ang mga investigasyon ng Executive Department at ng mga legislator. Ang judicial, waiting lang. Naghihintay lang sila. Pag dumating na sa kanila, ang mga kaso, tuloy-tuloy na yan. Yung mga gunita, dati nanawagan ako at tinalakay ko. Hindi naman tayo nagyayabang, marami tayong tinatalakay dito na papakinggan ng gobyerno, sinusunod. Iba yung sabi ko, dapat magkaroon ng special court. Dapat bumuo ang Malacanang at saka ang Supreme Court ng kasong tututok dito sa graft and corruption. Ayun, binuo na po nila. May utos na po ang Supreme Court na bigyan ng priority. Magkaroon po ng talagang panahon, pagtutok, ang korte, especially sa Sandigang Bayan, doon sa scam na ito. Dito ho sa napakalaking iskandalong ito ng graft and corruption. So ayan ho. Expected nating mapapabilis ang trial. Ang sabi ng Pangulo, ulitin ko, makukulong sila. Wala silang Merry Christmas. Next month na yung Pasko Ibig sabihin, makukulong na sila bago magpasko. Walang Merry Christmas at makukulong sila. Sabi ng Pangulo, hindi yan sa panta, hindi yan hula. Alam daw niya na yan ang mangyayari. Abangan!